Okay, narito po ang simpleng machine na pwede ninyong gamitin na aking inaapakan. Para makaiwas kayo sa pagsakit ng inyong balakang, minsan naman hanggang hita na hanggang talampakan. Meron po ito sa mga gym at alam ko meron na rin po ito sa Shopee. Para po siyang round table na umiikot. Ayan. At pakikita ko sa inyo kung paano po siya gamitin. Panoorin nyo po ito mabuti. Kailangan po equal yung distansya ng ating mga paa. At kailangan din mahigpit po ang ating kapit habang ating itong pinaiikot ng dahan-dahan muna. At yung ating hita ay nakatapat sa pinakasentro ng bakal. Dahan-dahan po muna hanggang sa makuha ninyo yung timing. At ngayon, pwede nyo na siyang bilisan. Pwede niyo po itong gawin hanggang 3 minuto. Depende na rin po ito sa sakit na inyong nararamdaman sa inyong balakang. Madali lang po. At kung wala, pwede rin po kayong gumawa nito. Ayan. Okay po? Okay, kung wala naman po kayong machine, ito na lang po ang pinaka second option na pwede ninyong gawin na halos ganun din po ang pamamaraan o epekto sa ating balakang. Ayan, panoorin nyo po mabuti ang aking sinesenyas. Ayan ha, tingnan nyo po mabuti at mamaya uulitin ko kung paano ang dapat ninyong gawin. Madali lang po ito, pwede nyo itong gawin ng 1 minuto. Basta nakuha nyo po yung tamang posisyon ng inyong katawan. Yan, tingnan nyo po yung aking ituturo. At kailangan yung pag-upo ninyo ay maayos din at matatag din ang inyong hita. Okay, ayan tingnan nyo po ang aking ginagawa. Ito po, yan, kailangan matibay din po yung ating tuhod at nakalapat mabuti sa pinaka-floor. Yan, at hindi po pwede nakabaluktot, diretso lang po yung katawan. Tapos yung ating pong elbow o yung ating mga kamay, braso, kailangan pantay po siya sa balikat. Upang sa ganon, pag ating po itong ginawa, ay tama po at maganda po yung epekto sa ating kasukasuan. Ayan tingnan nyo po mabuti Yan, kailangan pantay. At saka dahan-dahan nyo muna siyang i-stretch ng paganyang kaliwa at pakanan. Yan, ganyan lang po. Yan. Tapos pwede nyo na po siyang yan, gawin. Yan, ganyan lang po. Pantay lang po siya. Yan. Tapos yung inyong leeg ay kailangan diretso lang po siya. Yan, kanya kagaya ng inyong nakikita na ginagawa ko. Yan. Okay po? Okay, narito pa ang isang pamamaraan para makaiwas kayo sa pagsakit ng inyong balakang hanggang talampakan. Ayan. Ito po, napakasimple lang na inyong gagawin. Panoorin nyo po kung paano at yung tamang paraan ng pag-stretch ng ating puwet. Ayan. Hawak lang po kayo mabuti para lang po kayo magbabaras. Hindi lamang po ang mawawala sa inyo rito ay yung sakit ng balakang. At nakaka-remedyo rin po ito kung meron kayong frozen shoulder. Ayan, tingnan nyo po ang aking iminumuestra sa inyo. Ayan, gaganyan nyo lang po ang inyong tuhod na pantay. Yan, hindi po siya pwede na nakatabingi. Yan, ganyan lang po kasimple. Hindi po ba napakadali lang po? Ayan. Kailangan yung taas ng baras ay abot lang ng inyong mga kamay na nakatungtong din ng inyong mga paa upang mai-balance nyo po ang inyong timbang. Okay po? Okay, narito po ang second option ninyo kung wala kayong baras o nahihirapan kayo sa inyong timbang. Pero kailangan magaang talaga ang ating katawan. Ayan, kailangan po, ito, tingnan nyo po mabuti, no? Yan. Kailangan ganun din po na naka-L po yung ating tuhod at hita. Hindi po pwede nakaganyan. Yan. Ganyan po, no? Diretso lang po siyang ganyan. Yan, ganyan lang po. Tapos yung ating mga kamay ay nakahawak doon sa pinakadulo ng ating hinihigaan. Tapos, igaganyan nyo lang po siya. Yan, dahan-dahan lang po muna. Pero kailangan ay maingat natin itong gawin.
Yan, ganyan lang po kasimple, pinaka-exercise natin. Yan, okay po, dapat ganyan po tayo. Lagi tayo nag-exercise para iwas po tayo, lalo na sa sakit ng ating mga balakang. Ayan, di po ba? Yung tamang posisyon, ang tamang pagtayo. Okay po? Yan, di ba? Madali lang po siya. Ayan. Kaya, please like, share, and subscribe. At kapag meron kayong gustong itanong, comment lang po kayo. Thank you po.